Magandang hapon po sa lahat. So ngayon, ating tatalakayin ang paggamit at pag-uugnay ng modernong teknolohiya sa pagtuturo at sa pagkatuto. Sinasabi na ang pagtuturo ay isang komplikado, sistematiko at mahirap na gawain na nangangailangan ng matinding pagpaplano nang sa gayon ay maging epektibo ang pagtuturo. Kinakailangan din ito ng dedikasyon at pagiging malikhain ng isang guro, lalong-lalo na sa panahon ngayon na kung saan ay laganap ang teknolohiya. Kasabay ng pagbabago ng mga ito, bilang isang guro, kailangan din nating sabayan ang pagbabago at gumamit ng mga makabagong teknik, makabagong strategiya o di kaya makabagong kagamitan pang pagtuturo na kung saan ay ito ay makapupukaw sa mga natutulog na alimpatakan ng ating pag-aaral. Nakapupukaw ito sa kanilang mga atensyon. Ngunit sa pagtuturo, paano nga ba natin magagamit o maiuugnay ang teknolohiya sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral? So ngayon, alamin natin ang mga teknolohiya o mga panibagong kagamitan pang pagtuturo na kung saan ay makatutulong sa atin bilang isang guro sa pagtuturo at pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Ngunit bago ang lahat ay magkakaroon muna tayo ng isang maliit lamang na aktibidad. So, tinatawag ko itong sino't ano ako. So, ang gagawin mo lamang ay i-guess or huhulaan nyo kung ano ang software kaya o anong app kaya ito ng teknolohiya. Okay, pinakauna. Ano kaya sa tingin nyo ito? Tingnan natin kung tama ba. Ito ay isang Microsoft Excel. Tama. Susunod naman. Ito, palagi itong ginagamit, 'di ba? Palagi common ito na ginagamit natin bilang isang mag-aaral. So, tingnan natin kung tama kayo. Ito ay Canva. Tama. So, next. Okay, ano kaya ito? Parang hindi natin ito na ginagamit eh. Hindi, joke lang. So, of course, tama naman kayo. Ito ay isang Microsoft PowerPoint presentation or software. O di kaya tinatawag nating PPT. So, ito siya. Ano siya? Sino siya? Tingnan natin. Siya si Google Classroom. So, same, kapareho doon sa Zoom, ay ginagamit din natin ito siya. Pero dito ay nakakapag-submit tayo ng mga assignments natin, di ba? Nakakapag-submit tayo dito. Hindi lang tayo nagkikita virtually, kundi nakapag-submit din tayo dito. So, ngayon ay sabay-sabay nating kilalanin ang mga teknolohiya na makatutulong sa ating pagtuturo maging sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral. So, unang-una sa ating listahan ay ang Kami. So, ang Kami ay kilala bilang isang all-in-one sidekick ng mga guro. Ang Kami ay isang digital na plataforma na merong higit sa 40 mga tampok of features upang i-personalize ang mga pag-aaral at pagkatuto para sa mga estudyante. Sa pamamagitan ng platapormang ito, ang mga guro ay maaaring mag-upload ng mga mapagkukunan o resources tulad na lamang ng slides at mga larawan at palitan o i-convert ang mga ito sa dinamikong leksyon at mga gawain o task. At sa karagdagan, ang mga guro ay maaaring magbigay ng puna, katugunan o feedback sa pamamagitan ng voice, video, at screen capture. So, sinasabi na all-in-one sidekick daw ng mga guro ang Kami. Kasi nga, dito sa Kami ay nandito na raw halos lahat ng kailangan mo bilang isang guro. So, meron itong 40 mga features na maaari mong i-personalize para sa pag-aaral o pagkatuto ng iyong mga estudyante. Para maging malikhain, di ba? Yung mga documents o di kayo mga modules na ibinibigay mo sa kanila. At maaari ka rin dito gumawa ng mga slides or tinatawag nating PPT. Oo. So, ganyan. At isa sa pinakamagandang features ng Kami ay maaari kang magbigay ng puna o katugunan sa iyong mga estudyante sa binigay mong assignment sa kanila sa pamamagitan ng voice, video, at screen capture. Di ba parang mas convenient siya kung sa English pa. No, mas convenient siya sa ating mga guro na hindi na tayo nagta-type ng mga puna o di kaya ng mga recommendations natin sa kanilang ginawang task.
Diba? So, pwedeng i-voice na lang natin, voice mail na lang, o di kaya i-video natin, at saka screen capture natin. Ayan. So, ito yung halimbawa ng Kami. Ito siya. Ayan, so may Google Drive, OneDrive, Google Classroom assignment. So, pwede natin i-link ang mga ganyan. So, pwede natin i-link yung Google Drive sa Kami account natin, yung Google Classroom sa Kami account natin. So, yun yung kagandahan sa Kamiya. At kung mapapansin natin, may mga end of year reflection activity, basta may ano na siya, may mga templates na siya, o di kaya may mga activities na siya, o mga on the go, or di kaya ano bang tawag dyan? Ready-made, ayun. Ready-made activities na siya na pwede nating ipa-activity sa ating mga estudyante. At ang kasunod ay ang ClassDoho. So, ito ay isa sa mga kasangkapang pang-comprehensibong teknolohiya na magagamit. Ito ay isang app at plataforma upang mag-connect sa mga guro, estudyante at mga magulang. So, parang kapareho lang din siya ng Kami. Ngunit dito, ang kagandahan sa ClassDoho ay pwede mong i-add yung mga magulang ng iyong mga mag-aaral. Para rin hindi lang yung para rin ma-supervise nila, para rin makita nila yung development o yung progress sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ayan. So, maaaring gumawa ng avatar at subaybayan ang kanilang pagdala. So, yung mga estudyante, pwede silang mag-personalize ng mga avatar nila para subaybayan din nila yung development na kanilang pagkatuto. So, samantala, ang mga guro naman ay maring magtala ng pagdalo at maghikayat ng mga positibong pag-uugali. Ayan. So, ito yung halimbawa ng ClassDoho. Ayan. So, parang ano lang siya, parang virtual classroom lang din siya. So, mag-add ka ng students dyan, may messages, events, may Doho Islands, may mga activities din siya. So, parang kapareho lang din siya ng Kami, na may mga ready-made activities na din sila. Ayan. So, ito, may mga classroom tools, communicating with family. So, kahit sinong kapamilya ng mag-aaral mo ay maaari mong i-add dito para makita rin nila kung paano yung pag-aaral ng kanilang mga anak. May social emotional learning at home. Ayan. So, dito naman ay yung Google Form. So, ito yung isa sa pinaka-common na ginagamit natin, especially, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya. 'Di ba? So, kapag nagso-survey, kapag may itatanong ng isang guro, o minsan nga, dito nga tayo nag-take ng exam natin. 'Di ba? Kasi nga, distance learning pa tayo noon, naka-asynchronous learning pa tayo, kung kaya't hindi pa tayo pwedeng mag-meet ng personal. So, ito yung mga common na ginagamit ng ating mga guro, yung Google Forms. So, Google Forms, dito ang ginagamit siya para mag-survey. Maaari kang gumawa dito ng kahit na anong mga katanungan. 'Di ba? So, dito naman, ito yung Google Classroom, na kung saan may pagkapareho lang din siya ng Kami at saka ng ClassDoho. Pero ito yung ginagamit ng mga guro natin. So, dito, kahit ilang classroom pa iyan, depende na sa guro, kahit ilang instructors pa nandiyan, pwede. At maaari tayo mag-submit dito ng mga task na ginawa natin, o yung mga assignments na ipinagawa sa atin. Hindi kaya, pwede yung mga guro natin magbigay sila ng mga mga announcements, ayan. Yung mga announcement, pwede rin. So, maaring marami yung features sa kanya na makatutulong talaga sa atin. Ayan. So, meron din tayong Prezi. Ayan. So, ang Prezi ay isang kasangkapang pang-presentasyon na maaring gamitin bilang alternative sa traditional na slides sa paggawa ng mga programa tulad ng PowerPoint. Sa halip na slides, ang Prezi ay gumagamit ng isang malaking luna o canvas na siyang ayan. So, parang kapareho lang din siya ng PowerPoint presentation, no? Ngunit, dito sa Prezi ay instead, so halip na slides yung ginagamit niya, ay gumagamit siya ng canvas, I mean.
Ayan, Canva. So, parang yung Prezi ay pinaghalong Canva at saka ng PowerPoint presentation. Ganun lang siya. So, pwede din natin dito, pwede din maglapat tayo dito ng mga larawan, maglagay tayo ng mga video, yan, pwede natin siyang kontrolin kung anong gusto nating mangyari sa ating presentation. Duck race. And so, alam niyo na ito kasi ginamit ko na ito last year lang, di ba? Nung nakaraang taon, ginamit ko ito. Epektibong paano to epektibong pangpukaw sa mga atensyon ng ating mag-aaral. So, dito, parang napupukaw yung excitement nila, yung enjoyment nila. Ginagamit ito siya kapag may gusto kang itanong, tapos walang gustong sumagot. So, gumagamit nyo ito. Parang sa oral recitation. Actually, marami pang ganito. Meron tayong Wheel of Names. Meron din tayong, ano pa ba? Mga, kahit na anong types ng races. Meron doong mga emoji race, mga Santa Claus race, marami pa car race. Magdedepende yun sa iyo kung ano yung gusto mong gamitin. Ayun. So, ayun na po lahat. Maraming salamat po sa pakikinig. At yung mga karagdagang mga teknolohiya na makatutulong sa atin, sa ating pagtuturo, at sa pagkatuto ng ating mag-aaral ay ipagpapatuloy po ng aking mga kagrupo. Yun na po. Maraming salamat.